Samantala, ang lahat ng nakasaksi sa pangyayari ay napuno ng pagkalito. Para sa ilan sa kanila, iyon ang unang pagkakataong nakita nila ang kapangyarihang whiz at ang kakaibang anyo ng sword magic ni Will. Hindi nila malaman kung maituturing ba talaga itong mahika. Maya-maya, napagtanto nilang ito rin ang kapangyarihang ipinakita niya noong insidente sa Terminaria, ngunit hindi pa rin ito nabawasan ang kanilang pagkalito. Nagreklamo si Clary dahil natalo ni Will ang lahat ng zonya. At hindi niya alam kung paano nila ipagpapatuloy ang seremonya gayong marami pang estudyante ang naghihintay ng pagkakataong patunayan ang kanilang halaga. Nang matapos si Will, inalis niya ang kanyang goggles at bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mga mata. Kaagad namang ipinagkaloob ni Alf Arya sa kanya ang basbas ng Albus Vina, na ikinagulat ni Leonard dahil nangangahulugan itong kinilala siya ng Ice Faction. Ngunit sinabi ni Colette na hindi lamang iyon ang natanggap niya. Maging ang Ink India Barm, ang Fire Faction, ay nagbigay rin ng kanilang basbas. Lalong nagulat ang lahat nang makita nilang pati Earth Faction, Wind Faction, at Dark Faction ay sabay-sabay ding nagkaloob ng kanilang pagpapala kay Will. Tahimik na minasdan ni Carrie at Inverna ang lahat habang si Charles, ang kanyang tagapayo, ay hindi rin makapaniwala. Ayon sa kanya, hindi naman isang Moltos si Will na may maraming affinity, ngunit 5 magkakaibang paksayon ang sabay-sabay na kumilala sa kanya. Napatulala lamang si Will habang nagbabago ang kulay ng magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, sumasagisag sa bawat paksayon na pumili sa kanya. Isang bagay itong hindi pa kailanman nangyari. Tumanggi si Carriet na magbigay ng anumang komento, samantalang si Julius naman ay agad na nagreklamo dahil tila ninakaw ni Will ang lahat ng atensyon. Ipinaliwanag ni Clary na kapag maraming basbas ang natanggap ng isang tao, siya ang may karapatang pumili kung aling paksayon ang nais niyang salihan. Walang ibang tiningnan si Will kundi si Alf Arya. Alam niyang isang hakbang na lamang ang pagitan niya sa matagal na niyang pangarap na makasama ito sa tore. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol ni Cyril Kreutz ang seremonya. Ayon kay Kreutz, hindi niya maituturing na tunay na mahika ang ipinakita ni Will. Totoong kinilala nila ang kanyang ambag noong insidente sa Terminaria kaya siya pinayagang umakyat sa tore, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung karapat-dapat itong tanggapin sa alinman sa mga dakilang paksayon. Agad na tumayo si Alf Arya at mariing tinanong kung hindi ba nito nakita ang nangyari, dahil malinaw na gumamit si Will ng mahika. Ipinaliwanag naman ni Kreutz na nakita niya ang lahat, ngunit para sa kanya, hindi naglabas ng sariling mahika si Will. Ang ginawa lamang nito ay gamitin ang spell ng ibang tao. Ayon pa sa kanya, ang tunay na kalikasan ni Will ay hindi isang mage kundi isang mandirigmang umaasa sa lakas ng katawan. Kung tatanggapin nila ito, para na rin silang nagpasok ng dwarf sa tore. Dahil dito, hindi niya maisip kung ano ang magiging tingin ng mundo sa kanila. Nainip si Eleanor sa mahabang paliwanag at diretsahang tinanong kung ano ba talaga ang nais niyang iparating. Sinabi ni Kreutz na kung may kahit katiting na kakayahan bilang mage si Will, kailangan niya itong patunayan. Sa isang kisap ng kanyang mga daliri, 2 higanteng halimaw ang bumagsak mula sa itaas at pumalibot kay Will. Ipinaliwanag niyang ang mga ito ay mga espesyal na nilalang na tinatawag na war oozes, na nilikha upang supulan ang mga dwarf. Bilang demonstrasyon, gumamit siya ng simpleng spell at agad na naglaho ang isa sa mga nilalang. Ipinaliwanag niyang kahit mababang antas ng magic energy ay sapat upang wasakin ang mga ito. Dahil gawa sila sa malalikidong substansya, imposibleng mapinsala ng sinumang hindi kayang lumikha ng magic energy. Agad na sumalakay ang natitirang war ooze kay Will. Mabilis niyang isinuot muli ang kanyang goggles at sinimulan ang laban. Madali niyang naiwasan ang mga pag-atake nito at ilang beses na hiniwa ang katawan ng halimaw. Ngunit sa bawat pagkakataon, muling nagsasanib ang katawan nito na para bang walang nangyari. Naalala ni Will ang dati niyang laban sa Buller at napaisip kung ganap bang walang epekto rito ang pisikal na pag-atake. Habang patuloy siyang umiiwas, hindi rin siya tumitigil sa paghahanap ng paraan upang matalo ito. Samantala, malinaw ang pag-aalala ni Alf Arya. Tinanong ni Clary ang mga Magia Vander kung ano ang kanilang gagawin. Tanging si Carriet lamang ang sumagot. Ayon sa kanya, may katwiran ang sinasabi ni Kreutz. Bilang pinakamataas na simbolo ng mahika sa mundo, hindi maaaring tanggapin ng tore ang isang espada na walang sariling mahika. Patuloy na lumalaban si Will habang sinusuri ang halimaw.
Napansin niyang tulad ng karamihan sa mga nilalang, mayroon itong core. Kung masisira niya iyon, marahil ay matatalo niya ito. Lumayo siya upang obserbahan ang katawan ng War-Ooze at agad na natukoy ang lokasyon ng core. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod at tinaga ito. Ngunit pinintasan siya ni Kreutz. Kung kayang gawing likido ang katawan ng nilalang, bakit hindi rin ang core nito? Napagtanto iyon ni Will nang tumagos ang kanyang espada sa core ngunit hindi ito nasira. Binalaan siya ni Kreutz na huwag maliitin ang kanilang nilikha dahil ito ang sukdulang anyo ng mahika ng tore. Mas lumala pa ang sitwasyon nang makuryente si Will habang nakabaon pa ang kanyang espada sa katawan ng halimaw. Bagamat tiniis niya ang matinding boltahe, napilitan siyang umatras. Napansin ni Clary na sapat ang lakas ng kuryenteng iyon upang mapahinto kahit ang isang dwarf. Habang sinusubukang makabawi ni Will, napanood ni Lynn at Gordon ang lahat at napagtantong napakasama ng lagay niya. Alam nilang pagod na siya matapos ang sunod-sunod na laban. Naalala ni Lynn kung ilang beses silang iniligtas ni Will noon habang sila ay nagtatago lamang at tumatakas. Ngayon ay ayaw na niyang manatiling walang ginagawa. Sumang-ayon si Gordon at iminungkahing baka matulungan nila si Will gamit ang kanilang mahika. Ngunit bago pa sila makakilos, pinigilan sila ni Kreutz gamit ang isang spell. Ipinaliwanag niyang hindi ito pagsusulit para sa kanila kundi isang pagdinig upang alamin kung nararapat bang manatili si Will sa tore. Habang lumalala ang sitwasyon, hindi na maitago ni Wine ang kanyang galit at malakas niyang sinuntok ang rehas. Alam niyang higit pa rito si Will. Muling sumalakay ang War-Ooze. Patuloy na umiwas at lumaban si Will, ngunit kahit ilang beses pa niyang hatiin ang katawan nito, agad lamang itong bumabalik sa dati. Sa isang pagkakataon, tinamaan siya ng ulo ng halimaw at napalipad palayo. Sa kabila nito, mabilis siyang tumayo. Hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit bago pa siya makahanap ng panibagong paraan, tuluyan ng winakase ni Kreutz ang laban sa isang kisap ng kanyang mga daliri at pinawi ang halimaw. Ayon sa kanya, wala nang saysay ang pagpapatuloy dahil napatunayan ng hindi kwalipikado si Will. Iminungkahi niyang manatili itong walang kulay at ilagay sa pinakamababang ranggo ng Upper Institute. Aminado siyang napakalakas ng kapangyarihang whiz na ginamit ni Will laban sa Devander. Ngunit nais niyang siyasatin ito at gamitin para sa kapakinabangan ng mundo ng mahika. Agad na naunawaan ni Harriet na nais lamang gawing eksperimento si Will. Gayunpaman, sinabi niyang kung makakatulong iyon upang maunawaan nila ang misteryosong ikalimang elemento, wala siyang nakikitang problema rito. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sumabog ang nagyayelong mahika ni Alf-Arya sa paligid. Kitang-kita ng lahat ang kanyang galit. Binalaan niya si Kreutz na hindi iyon ang kanilang napagkasunduan at malapit na siyang mawalan ng pasensya. Maging si Will ay nagulat dahil ngayon lamang niya nakita si Alf-Arya sa ganoong kalagayan. Biglang nagsalita si Zeo at sinabing nakaiinis na ang walang katapusang pagtatalo. Ipinaalala niya na magkakaroon pa naman ng isa pang bloom. Ipinaliwanag ni Clary kay Will na sa normal na taon, 6 na buwan pa ang hihintayin bago ang susunod na bloom. Ngunit dahil sa mabibigat na pagkawala sa Termen Arya, kinakailangan nilang agad na mapunan ang kakulangan ng bawat paksayon. Dahil dito, magkakaroon ng pambihirang pangalawang bloom makalipas lamang ang 1 linggo. Mataas ang inaasahan ng buong mundo sa kanila bilang Grimm Generation, kaya kailangan nilang ipakita ang kanilang paglago. Nilinaw ni Clary na kabilang si Will sa mga magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sa tore, iisa lamang ang batas, patunayan ang sariling halaga. Walang nagawa si Kreutz kundi tanggapin ito. Sumang-ayon din si Harriet at ipinaalala na maging sila ay kinailangang paulit-ulit na patunayan ang kanilang kakayahan bago naging Magiavander. Nangham pa ang galit ni Alf-Arya. Isa-isang umalis ang mga paksayon. Naiwang nakahiga si Will sa sahig habang iniisip ang lahat ng nangyari. Tinanong siya ni Julius kung umiiyak ba siya, ngunit itinanggi niya iyon. Sa halip, sinabi niyang nakakatawa lamang kung paano laging may bagong pagsubok sa tuwing inaakala niyang maaabot na niya ang kanyang pangarap. Ngunit nang maalala niya si Alf-Arya at ang mga salita ni Finn, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Malakas niyang ipinahayag na gaano man karaming beses siyang mabaygo. Hindi siya susuko. Kinagabihan, kinausap ni Hill mula sa Lightning Faction si Zeo at nagtanong kung bakit hindi nito binigyan ng basbas si Will.
Tumawa lamang si Zeo at sinabing mas kawili-wili ang mga taong nagsisimula mula sa pinakamababang antas at unti-unting umaangat. Kinabukasan, nasa pansamantalang tirahan si Will sa unang palapag ng tore. Isinusulat niya ang lahat ng natutunan niya sa unang bloom habang pinag-aaralan ang 7 elemento ng mahika. Naniniwala siyang kahit wala siyang affinity, maaari pa rin niyang maunawaan ang whiz at gamitin ito upang malampasan ang kanyang mga limitasyon. Nang makita siya ng ibang mage na magdamag na nag-aaral, inisip nilang may kakaiba talaga sa kanya. Lumapit si Emma at inanyayahan siyang sumama sa kanilang pagsasanay sa dungeon bago ang susunod na bloom. Ipinaliwanag ni Gordon at Lynn na nais nilang lumakas at makapasok sa Fire Faction. Tinanggap ni Will ang alok, ngunit biglang dumating si Julius at ipinahayag na hindi siya sasama dahil siya mismo ang magsasanay kay Will. Ipinaliwanag ni Julius na hindi pakikipagkaibigan ang kailangan niya ngayon kundi ang pagkatutong kontrolin ang kapangyarihang whiz. Nang marinig ito, agad na pumayag si Will. Bagamat natuwa si Will sa kanyang suporta, hindi niya alam na may sariling motibo si Julius. Naniniwala itong kung matutulungan niya ang matalik na kaibigan ni Alf-Arya, maaaring mabawi niya ang pabor nito at magkaroon ng pagkakataong makasama sa Ice Faction. Agad nilang sinimulan ang pagsasanay sa Fields of Solitude. Ginamit muli ni Will ang whiz gamit ang mahika ni Julius. Pagkatapos ay ipinatawag ni Julius ang ilang Ice Guardians at pinalibutan si Will ng mga ito. Ipinaliwanag niyang kailangang matutunan ni Will na panatilihin at kontrolin ang napakaliit na halaga ng magic energy nang hindi nasesira ang mga guardian. Sa halip na maghanap ng bagong spell, dapat niyang paghusayin ang kapangyarihang mayroon na siya. Tinuruan siya ni Julius kung paano mag-imbak at magpanatili ng magic energy sa mahabang panahon. Kung magagawa niya ito araw-araw, maging gising man o tulog, maaari niya itong magamit sa tamang sandali sa labanan. Ipinaalala rin niya na sa susunod na bloom, tiyak na haharapin muli ni Will ang mga war oozes. Dahil kahit kaunting magic energy lamang ang kailangan upang mapuksa ang mga iyon, dapat siyang mag-focus sa layuning iyon. Sa wakas ay naunawaan ni Will ang plano. Ang mga guardian ay nagsisilbing limitasyon upang matutunan niyang kontrolin ang kanyang enerhiya. Humanga siya sa talino ni Julius at pinasalamatan ito ng buong puso. Ngunit nang mabanggit niyang nakapagtataka kung bakit walang paksyong pumili kay Julius, agad na nasaktan ng pride nito at napairap siya sa inis. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay, isang misteryosang mangkukulam ang tahimik na nagmamasid mula sa malayo gamit ang kanyang mahika, naghihintay kung ano ang magiging resulta ng natatanging pagsasanay na ito. Sa isang sandaling pagbabalik tanaw, muling nasaksihan ang alaala ni Julius Rinberg noong siya ay bata pa lamang. Sa kanyang alaala, tinanong niya ang isa sa mga kasambahay kung gusto ba siya nito sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang dalagang nagngangalang Anna Isles ay buong pusong sumagot na mahal siya nito, hindi lamang siya kundi ang lahat ng nasa mansiyon. Pagkatapos, hinubad ni Anna ang kwinta sa kanyang leeg at iniabot iyon kay Julius, sabay sinabing ang kanilang batang Panginoon ay minamahal ng lahat dahil sa kanyang mabuting puso. Bumalik sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasanay nina Julius Rinberg at Will Surfert sa Fields of Solitude sa unang palapag. Pareho na silang halatang pagod at hinihingal. Sa isang pagkakataon, aksidenteng nasira ni Will ang isa pang guardian, dahilan upang mapuno ng inis si Julius. Sinabi niya na wala pa ring progreso si Will at nauubos lamang ang kanyang mahiwagang enerhiya nang walang saysay. Humingi ng paumanhin si Will, ngunit batid niyang kahit anong gawin niya, ang pinakamahabang kaya niyang kontrolin ang kanyang output ay 50 minuto lamang bago tuluyang maglaho ang kanyang mahika. Mas malala pa, kapag pinakawalan niya ang kapangyarihang tinatawag na whiz, sabay na nauubos ang kanyang lakas. Hindi niya alam ang ganitong kahinaan noon, at tila nauuwi lamang sa pag-aaksaya ang lahat ng kanilang pagsasanay. Itinaas ni Julius ang kanyang wand at inutusan si Will na subukan muli, ngunit bago pa man niya matapos ang salita, bumagsak ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang sabihing huwag lamang titigil si Will at maghanda pa. Nag-alinlangan si Will at sinabi na mas mabuting pag-aralan muna nila ang tungkol sa whiz. Dahil kahit siya ay hindi lubos na nauunawaan ang kapangyarihang ito. Sinubukan na niyang saliksikin ang lahat ng aklat sa akademya ngunit wala siyang nahanap. Si Professor Wertmer ay may kaunting ideya ngunit hindi rin alam ang detalye.
Ipinaliwanag ni Will na maaaring mas mabuti kung makakuha siya ng pahintulot mula sa mga high mage upang makapasok sa mga library ng Torre o kaya'y humanap ng ibang may kaalaman. Ngunit biglang sumabat si Julius at sinabi na ginagawa na niya ang lahat ng iyon. Ipinahayag niya na may ipinadalang clone mula sa kanyang kapangyarihang Arswise sa mga library ng Upper Institute, at may isa pang clone na humihingi ng tulong kay Professor Elisa upang hanapin si Finn ng People of the Light na posibleng may alam. Labis na nagulat si Will sa kakayahan ni Julius na sabay-sabay na kontrolin ang mga kaganapan. Nagalit si Julius at sinabing wala silang oras, kaya kailangan niyang magsanay at mangalap ng impormasyon ng sabay. Gayunpaman, nahihilo siya sa labis na multitasking at aminadong hindi niya ito gusto. Tinanong ni Will kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kanya, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Julius at sinabing ito ay para lamang sa kanyang sariling interes. Isa siyang taga-Rinberg at tiyak na angat siya sa tuktok, at ginagamit lamang niya si Will bilang hakbang. Ayon pa sa kanya, ang mga maharlika ay laging tumutupad sa kanilang salita. Naalala ni Will na tinupad nga ni Julius ang kanyang mga pangako pagkatapos ng Grand Magic Festival, kahit para kina Donan at sa mga dwarf. Dahil dito, napangiti siya at sinabing mabuti ang puso ni Julius. Nagulat si Julius sa sinabi niya. Ipinaliwanag ni Will na ang kabutihan ay may iba't ibang anyo, katulad ni Nakalet na palaging tumutulong sa kanya, at ni Professor Wertner na mahigpit man ay may malasakit. Kaya para sa kanya, kahit no noblesse oblige pa iyon, mabuti pa rin si Julius. Sandaling natigilan si Julius habang naaalala muli ang mga salita ni Ana. Agad siyang nagdepensa at tinawag si Will na kakaiba, saka umalis upang magpahinga. Naiwan si Will na patuloy sa pagsasanay. Sa loob-loob ni Julius, hindi niya matanggap ang konsepto ng kabutihan, sapagkat para sa kanya ito ay walang saysay. Muling bumalik ang alaala ni Julius noong bata pa siya, habang inaalagaan ng isang sugatang kuting. Pagkatapos niyang tulungan ito, niyakap niya ang hayop, at sinabi ni Ana na siya ay mabait. Ipinaliwanag ni Julius na tungkulin ng isang noble ang tumulong sa mahihina. Hinaplos ni Ana ang kanyang ulo at tinanong kung gusto ba siya nito sa ganoong paraan. At muli niyang tinanggap na mahal siya ng lahat. Ibinigay ni Ana ang kanyang pendant, sinasabing minamahal siya ng lahat bilang isang mabait na batang Panginoon. Ngunit kalaunan, natuklasan ni Julius na kasinungalingan lamang iyon. Nakita niyang ikinasal si Ana sa iba, at doon niya napagtanto na kahit gaano pa siya kabait, nawawala pa rin ang mga taong mahalaga sa kanya. Mula noon, itinakwil niya ang kabutihan at piniling yakapin ang pagiging makasarili, gamit ang iba para sa sariling pag-angat at tinatreto ang mahihina ng may pangmamaliit. Habang naglalakad si Julius sa residential area ng unang palapag, hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Will. Ayaw niyang makita siyang katulad ni Ana na muling binabanggit ang kabutihan, dahil para sa kanya ay wala na itong halaga. Ang dating mabait na Julius Rinberg ay tuluyan na niyang pinatay sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, sa isang lihim na lugar, may magic device na sumusubaybay sa kanya, habang si Croats ay pinagmamasdan siya mula sa laboratorio. Inutusan niya si Charles na kontaken ng colorless dahil may utos silang gagawin. Biglang inatake si Julius, ngunit nasalo niya ito gamit ang kanyang mahika. Tatlong high mage mula sa Upper Institute ang lumitaw, sina Tony Harvey, Mary Lou, at Oren Chick, na nagsabing sila ay may utos mula sa itaas upang parusahan ang mga sumisira sa kanilang teritoryo. Inakala ni Julius na pinipigilan lamang nila ang kanilang pag-angat. Sinabi ni Tony na hindi nito mauunawaan ang kanilang kahihiyan bilang colorless. Inatake siya ng kidlat, sinundan ng apoy ni Mary na ayaw maging alipin ng Torre. At si Oren na nagsabing kapalit ng tagumpay ay rekomendasyon mula kay Croats. Napalibutan si Julius at napagtanto niyang ito ay bunga ng malupit na kompetisyon sa loob ng Torre. Wala na siyang sapat na enerhiya dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng laban, ngumiti siya ng may panlilibak at tinawag silang mga dating henyo na naging kabiguan. Sinabi niyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa maging tulad nila. Galit na sumagot ang tatlo at sabay-sabay siyang inatake. Sa huling sandali, tumigil si Julius at tinanggap na hindi siya mabait, at ito ang patunay ng mga taong kinamumuhian siya. Hinayaan niyang lapitan siya ng kapangyarihan, sabik na sana'y makita ni Ana ang kanyang pagbabago. Ngunit bago siya tamaan, dumating si Will Surfert at hinati ang atake gamit ang kanyang espada.
Tinanong niya kung okay si Julius. Nagulat si Julius at tinanong kung bakit niya siya iniligtas. Ipinaalala ni Will na marami na silang pinagsamahan at nagligtasan na sa nakaraan. Sinabi ni Julius na pinahiya siya nito sa Grand Magic Festival, ngunit iginiit pa rin ni Will na hindi niya ito nakikitang masama. Sa galit, sinuntok ni Julius si Will at sinabing kinamumuhian niya ito. Nagpatuloy ang tensyon hanggang sa biglang napalibutan sila ng apoy. Dumating si Care Edwin, ang Witch of the Hammer, at pinuna ang kanilang paggamit ng mahika. Ipinahayag niyang nais niya silang turuan at matagal na niya silang minamanmanan. Nagduda si Julius, ngunit mabilis silang kinuha ni Care Edwin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa ibang lugar, pinag-uusapan nina Iris at Alf Arya ang tungkol kay Julius Rinberg at sa kapangyarihang Whis. Hati ang Tore sa pagtingin sa kanya, habang si Sarisa ay nag-aalala sa posibleng pagguho ng balanse dahil kay Will. Dinala ni Care Edwin sina Will at Julius sa kanyang lihim na tirahan. Inalok niya sila ng pagkain, ngunit nagduda si Julius. Gayunpaman, kumain si Will nang walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ni Care Edwin na siya ang mentor ni Clary at ginagamit ang tagwang lugar na ito bilang base. Tinanong ni Julius ang kanyang tunay na pakay, ngunit ipinaliwanag ni Care Edwin na alam niya kahit kaunti ang tungkol sa Whis at nais niyang tulungan si Will. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng sabayang pag-atake ng iba't ibang elemento ng walang incantation, dahilan upang matakot si Julius at mapagtanto ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, nanatiling mapagmatsyag si Julius at nagbanta na hindi niya ito hahayaan kung may masamang intensyon. Ipinaliwanag ni Care Edwin na nais niyang sanayin si Will at protektahan siya mula sa Upper Institute. Samantala, si Croats ay naguutos ng malawakang paghahanap kina Will at Julius, habang binubunyag ang kanyang malupit na eksperimento sa Mage Slayer at ang balak na pag-aralan ang Whis sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay kay Will. Sa huli, sumang-ayon si Will na magtiwala kay Care Edwin, habang si Julius ay nanatiling malamig at sinabing ginagamit lamang niya si Will para sa sariling layunin. Sa kabila nito, ipinahayag ni Care Edwin na sisimulan na nila ang pagsasanay, at agad na inutusan silang habarin ang kanilang mga damit ng walang paliwanag.